Una, hindi po ako naglabi para sa illegal na pogo. Dahil nung nagpunta po ako kay Chairman Tenco, siya na mismo nagsabi, hindi po ako humingi ng lisensya. Humihingi lang kami ng abiso na kung pwede bayaran ng gives yung pagkakautang sa PAGCOR dahil na-dispal ko nga yung pera ng Lucky South. Kasama ko po si Cassie Ong na aking kakilala na service provider ng Lucky South, pero siya po ay taga Whirlwind Corporation na naging kliyente ko sa dalawang kaso. No? At pangatlo, wala po akong illegal na pogo na rin-represent dahil yung panahon na nagpunta po kami kay Chairman Tenco, illegal po ang Lucky South. Walang palabok itong si Chairman Tenco. Ang sinabi lang niya, unang-una, nagpunta ako sa kanyang opisina noong July 26. Tama po yung petsang yun, nasa kalendaryo ko rin yan, 2023, para humingi nga po ng rescheduling of payment. Kasi tinutulungan ko yung Cassie Ong na taga Whirlwind na service provider po ng Lucky. Pag sinabi pong service provider, lahat po ng serbisyo na kinakailangan ng Pogo dahil mga enchik sila po ang gumagawa. No? Kasama na yung pagpapaupa at kung ano pang serbisyo na kinakailangan nila. Now, ang sabi kasi ni Cassie at kinuwento naman po yan ni Chairman Tenco sa Senado, di umano, na-dispalkuhan sila dahil yung pera na mahigit kumulang kalahating milyon ay para sa PAGCOR na ibinigay doon sa isang dedikonanan, di umano ay hindi po nakarating sa PAGCOR. So, malinaw po hindi po ako nag-pressure. Ako po yung nakikiusap bilang isang abogado at ang kliyente ko po talaga si Cassie Ong na aking pagkakakilala ay taga Whirlwind. Nag-follow up po ako 5 beses. 2 beses hindi na isagot. No? Pero isang beses, tinanong ko lang ano pa yung kulang ng dokumento at kailangan naman po gawin yon para hindi mapahamak din ng Whirlwind. No? Dahil pag wala po silang lisensya, mananagot din ng Whirlwind. Pangalawa, sinabihan ko sila na yung requirement na MTTP, nakahanap ng abogado na para gumawa ng MTTP. No? At pangatlo, yun na nga, yung desisyon na hindi sila mabibigyan ng lisensya na pinarating ko naman kay Cassie. At ang aking legal recommendation, siguraduhin nyo hindi mag-ooperate yan. Dahil pag yan nag-ooperate ng walang lisensya, dali rin kayo bilang tagapagpaupa ng premises. At kaya naman po nung na-raid, wala pong operation silang nasaksihan. Tingin ko naman po, sumunod sa aking legal advice. Malinaw po, unang-una, ni Chairman Tenco na ako ay naglabi para makakuha ng lisensya ang isang illegal na pogo. Nakiusap po kami para magbayad ng gives dahil nga po na-dispalkuhan. Pangalawa, hindi po ako naglalakad ng lisensya noon kasi nung buwan ng July, kakalabas lang yung guidelines kung paano yung mga documentary requirements na dapat isubmit ng mga Pogo kung gusto nila mag-reapply sa tinatawag na internet gaming kasi binago na nga nila ang pangalan ng Pogo. So pangatlo po, bagamat ako yung nag-follow up, wala po akong pressure na in-apply at tinatanong ko lang ano pa yung kulang na documentary requirement. Pangalawa, sinabihan ko lang na yung napakahirap na dokumento, nakahanap na ng abogado, ang Lucky, para gawin yon. Hindi po ako gumawa nun kasi wala po akong kinalaman dyan, wala akong kaalaman dyan sa MTPP na yan ng anti-money laundering. No? Sinabi sa akin na ang desisyon na hindi magka-grant, na sinabi ko naman sa aking kliyente na siguraduhin yung hindi nag-ooperate yung umuupa sa inyo. Pero mga kaibigan, hindi yan ang lumabas sa balita. Yung press release mismo ng PAGCOR, nung siguro mga 2 linggo na nakakalipas, na di umano ay merong dating gabineteng miyembro na naglabi para sa illegal na pogo. Napansinin niyo po yung blind item na press release ng PAGCOR ay dating gabinete na naglabi sa isang illegal na pogo. Walang ganun pong sinabi si Chairman Tenco. Roque was a former cabinet secretary who tried to lobby for illegal pogo. Eh di ba wala na pong ganun sinabing bagay si Chairman Tenco. Bakit? Kasi legal po ang Lucky Star ng mga panahon na yon. PAGCOR confirms it was Harry Roque who lobbied for illegal pogo. Wala pong illegal nung lumapit ako kay Chairman Tenco. Legal na legal po ang Lucky Star nun. At hindi nga po lisensya ang pakay ko, suspension of payment. Ex-presidential spokesperson lobbied for illegal pogo. Saan po yan? Walang ganyang sinabi si Chairman Tenco. PAGCOR confirms Harry Roque is legal head of raided pogo. Hindi po sinabi yun Ang nasabi lang nila ay merong organizational chart na ako daw ay nakalagay na legal. Ni wala namang legal head. Well, pinabubulaan ako nga po yan dahil ang sinabi ko, hindi naman ako gumawa ng organizational chart na yan. Hindi naman ako hininga ng permiso na gamitin ang aking pangalan. Hindi ko po alam na may ganyang submission dahil kung ako ang abogado ng Lucky Star, edi nakita ko sana yung mga submissions na yan. Hindi naman ako abogado. Meron po talagang tumatayong abogado para sa lisensya ng Lucky Star. PAGCOR, Chair says Roque
Help Porac Pogo Hub reapply license. Hindi nga po totoo yan eh. Kasi July pa lang lumabas yung bagong guidelines, July kami nakipagpulong. So ang ginawa lang doon ni Chairman Tenco, ibinigay yung mga set of requirements na bagong-bago kung gusto mag-reapply ng Lucky Star. Mga 15 po yan, lahat fake news. I-note po yung fake news na yan doon sa naunang press release ng PAGCOR na blind item na merong dating gabinete na naglabi para sa illegal na pogo. Ano pong problema? Ang problema, hindi yun ang testimonya ni Chairman Altenco. Walang ganong sinabi si Altenco. And yet, bakit yan ang lumabas sa balita? Kasi sa public relations po, dyan pumapasok ang lagayan. Pag ikaw ay binigyan ng pera ng isang PR, gagamitin mo yung storya. Kaya, ang ginamit nilang storya, press release ng PAGCOR. Bakit ko nasabi yun? Kasi wala pong ganong sinabi si Altenco. Pwede ko pong i-play dito muli yung kanyang testimonya. Pero bakit pa? Pwede naman yung matignan yan sa internet. Nagpapakita lang po yan na dahil nga po ang balita ay hindi tugma sa mga nabanggit ni Chairman Tenco na meron po talagang ongoing na demolition job laban sa akin. Napakadali naman po intindihin yan bakit gusto nila akong sirain sa pagpipilit na ako daw ang legal ng illegal na pogo. Well, gaya na sinabi ko po, no, naging illegal lang yan nung March, nung sinabi na hindi sila makakakuha ng bagong lisensya. At wala pong illegal. Bakit? Tinigil po ang operasyon. Hindi po pwedeng maging illegal isang pogo nang na-raid ay hindi po nag-ooperate. Di ba po? Sentido common. Pero pilit nila po ako sinisira. Paano po ang isang kritiko ng Marcos Jr. makakakuha ng lisensya sa PAGCOR? Ang mga nakaupo dyan, hindi lang po napakalapit kay BBM. Yung mga nakaupo dyan, si Chairman Altenco, ang balita ko po kay Dick Rodriguez, napakalapit sa tunay na makapangyarihan sa gobyerno natin ngayon na si Liza Araneta Marcos. Ang sabi po sa akin ni Vic Rodriguez, hindi po siya kakilala ni PBBM, itong si Altenco, ang may kilala po talaga sa kanya ay si First Lady. Pero ganun pa man, nagpapasalamat naman ako kay Altenco kasi hindi siya talaga nagsinungaling. Ang punto na hindi lang kami nag-agree ay yung sinasabi niya na si Cassie Ong daw ay Lucky Star. Ang katunayan po nung nakipag-meeting kami sa July 26, 2023, ang opisyal na representante po ng Lucky Star ay si Dennis Cunanan. At doon po sa pagpupulong na yon, si Chairman Altenco pa ang nagsabi, palitan mo yung Dennis Cunanan yan dahil masamang tao yan. I do not want to have anything to do with him. Ang sabi pa niya, bakit hindi na lang ikaw ang maging legal representative ng Lucky South? At syempre po kung illegal ang Lucky South niyon, bakit siya nakipagpulong sa akin? Talaga bang gawain niya na makikipagpulong sa mga illegal na pogo? Ako naman po, tayo kritiko, syempre, asahan na natin na babawian tayo ng administrasyon. Okay, sabihin na natin totoo na ako ay abogado ng Lucky South. Ano? Hindi ba ako ay abogado? Hindi ba katungkulan ko na siguraduhin ng lahat ng kumpanya ay sumusunod sa batas? Pero ang punto ko po, hindi ko po pwedeng kliyente ko siya nang wala kaming kasunduan na maging abogado niya. Bakit? Pinakamataas po ng pagkakatiwala ang relasyon ng attorney at client. So kinakailangan po pumayag ang kliyente. At ang dahilan naman siguro kaya ayaw ko kunin ng Lucky South at ako'y atat-atat na talagang questionin yung raid sa Porac dahil yan po illegal. Nagsimula po yung raid na yan, walang search warrant pala. So sa simula pa lang, mali na. Tapos kumuha ng bagong search warrant, hindi naman dinescribe yung 49 buildings na dapat nasa leksikin. So mali na naman, sang-ayon sa saligang batas. Pero hindi po ako kukunin ng Lucky South. Bakit? Kalaban po ako ng gobyerno. Ang mga Chino, baliwala ang galing mo bilang abogado. Kinakailangan malapit ka sa mga makapangyarihan para kunin ka nila. At yan din po ang dahilan kung bakit imposible na ako ang kinuha nila para sa lisensya. Dahil hindi po mabibigyan ng lisensya ang isang kumpanya na gumagamit ng kalaban ng gobyerno bilang abogado.